Sa nung nakarang Sunday, ang Holy Spirit ang ating tatak, katibayan na tayo tutubusin pagdating ng huling araw. Lahat ng ligtas, tinataka ng Holy Spirit. Lahat ng mananampalataya kay Kristo ay tinataka ng Holy Spirit. Patatakan, patanda na ikaw ay matubos pagdating ng huling araw. Ang mga walang Holy Spirit, maiiwan yan. Amen? Bakit ang mga tao gumagawa pa rin ng kasalanan sa loob ng iglesia? Patuloy pa rin ginagawa ang makalaman. Kasi walang Holy Spirit. Walang conviction. Ang Holy Spirit kasi ang magpaalala sa atin tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran ng Diyos, tungkol sa paghatol ng Diyos. Kasi ang kamatayan ni Jesus sa krus at muling pagkabuhay hindi na tapos doon. Ibinigay niya ang kanyang espiritu para mayroon tayong conviction. Amen? Kaya i-desire pa rin natin ang Holy Spirit sa ating buhay. Para mayroon tayong patnubay, mayroong gumagabay sa atin. Sino mamatay si Kristo sa krus? Tapos inilibing siya, nabuhay siya. At nagturo pa sa kanya mga alagad sa loob ng 40 days. Kaya hindi nagtatapos doon ang misyon ni Kristo. Isinugo niya ang kanyang espiritu para maging patnubay at maging gabay ng mga mananampalataya. Para may conviction ka. Mga tao sa loob ng church, walang tigil sa paggawa ng makalaman ng kasi walang Holy Spirit, walang conviction. Walang nagkukumbik sa kana. Kasi ang Holy Spirit ang magkukumbiksi sa iyo tungkol sa kasalanan at katuwiran ng Diyos at paghatol ng Diyos. Amen. Madaling sabihin, kilala ko ang Diyos. Hindi ako nakalimot sa Diyos. Naniwala ako sa Diyos, pero hindi sumusunod. Tandaan po natin, banal po ang Diyos. At galit po siya sa kasalanan. Amen? Huwag natin kalimutan na maging katulad tayo ng ating Panginoon. Sa karakter, sa pag-uugali, at pamumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? So, tayo po'y papasok na sa mensahe sa umaga ito. Sabi mo dito sa Roma, chapter 5, verse 12, 13 hanggang 14. Roma chapter 5, verse 12, 13, 14. Ang sabi po sa 12, ang kasalanan ay pumasok sa libutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. At dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Asa sa libutan ng kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngayon kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi maituturing na kasalanan. Ngayon man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan, hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Ang Diyos po magpala ng kanyang salita. Panginoon, dalangin po namin na pag-i-bless mo ang iyong salita. Pagpalain mo ito. Ibukas mo ang bawat isip at puso ng bawat isa. Yung lahat ng tagapanood, tagapakinig natin, ibukas mo ang kanilang damdamin, ang kanilang puso, ang iyong pandinig sa mga salita mo. Sa mga ito, hindi ko na magpagaling ka, maghimala, magpalaya. Puspusin mo kami, O Diyos, ng santong espiritu mo sa mga ito. Pagpalain mo ang YouTube, ang Facebook, ang Internet, ang himpapawid, upang lumaganap ang iyong salita na ating ipinapangaral. Salamat, Panginoon, sa pagtugon mo na ang panalangin. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Palapakan natin ang Panginoon. So, ang sabi sa Roma 5, 12, 14. Ang kasalanan pumasok sa libutan sa pamamagitan ng isang tao. Sino isang tao na pinapakita? Si Adan.
Si Adan ang binabanggit dito na isang tao. Ang totoo po, si Eva talagang unang natukso, hindi si Adan. Doon sa Genesis chapter 3, pinagbawalan silang kainin yung bunga ng puno ng pag-alam na mabuti at masama. Bawal kainin, bawal hipuin. Ngunit ito dahil sa tukso, kinain ni Eva at binigyan din si Adan at tumanggap naman si Adan. Amen? Wala man lang sinabi sa Adan, basta't subo lang. Kain agad. Pero siya may responsibilidad talaga na binili ng Diyos tungkol sa puno na yun. Na huwag kainin, huwag hipuin, kasi mamamatay sila. Sa mundong ito, maraming puno, di ba? May puno na hindi pwedeng kainin, nakakalason. Ba't mo naman kakainin yun? Ay marami naman puno na pwedeng kainin, hindi po ba? Marami mga puno na pwedeng kainin, ba't yung puno na hindi pwedeng kainin, nakakalason yung pagkakainin mo? Intention na po talaga yun, kasalanan. Pumasok daw ang kasalanan sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang tinutukoy ito si Adan. At ang kamatayan pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Pati kasalanan pumasok din. Pati kamatayan. At lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat ng tao nagkasala. Walang exempted. Ako sabihin mo hindi ka nagkasala, mali ka doon. Lahat nagkasala. Nahawaan lahat, nakasalan lahat ng tao. Nasa sanlibutan na ang kasalanan. Nauna kasi ang kasalanan kaysa kautosan. Ang kautosan kasi sa panahon ni Moises, isang utos lang po yung kay Adan. Pero sa pagdating kay Moises, marami pong utos. Nasa sanlibutan ang kasalanan bago ibigay ang kautosan. Ngunit kung walang kautosan, ang kasalanan hindi may tuwing na kasalanan. Kasi ang kautosan nagsabi na, ang tao ay nagkasala. Kahit may kautosan na, patuloy pa rin sumusuway ang tao sa Diyos. Amen? Napansin niyo ba kahit may utos na, patuloy pa rin sumusuway ang tao. Hindi sumusunod ang mga tao sa kautosan ng Diyos. Naman, naghari pa ng kamatayan mula kay Adan. Kahit may kautosan na. Hanggang kay Moises. Hanggang sa mga tao na ang kasalanan di tulad ng pagsuway ni Adan. Hanggang sa atin. Lahat tayo mamamatay dahil sa kasalanan. At doon din pumasok yung maraming sakit. Dahil sa kasalanan na yun. Iba't ibang klaseng sakit na dumating sa tao dahil sa kasalanan ng tao. So ang author po ng kasalanan ay si Satan, ang Diablo. Siya po ang pinagmumula ng kasalanan. Siya po yung manunukso. Tinukso niya si Eva. Hindi ka mamatay, sabi niya. Samantalang alam ni Eva na kapag kumain kami at hinipo namin, mamamatay kami. Ngunit kinain pa rin niya. At binigyan niya pagkatapos kumain si Adan. At si Adan ay kumain din. Hindi tumutol si Adan. Amen po ba? Dahil sa kasalanan, ang tao nagkaroon ng kamatayan at nagkaroon ng iba't ibang karamdaman ng tao. Sakit. Pumasok yun sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagsuway ni Adan. Yung kamatayan, yung kasalanan. Ito yung kompasyon ko. Kung bakit nagagayto lagi ang misay ko, para masundan natin kung bakit nasaan nagmula yung sumpa. Sinumpa sila ng Diyos, tinaboy sila sa Eden, palayo.
Amen po ba? Dati si Adan at Eva nananabik sa presensya ng Diyos. Hinihintay lagi nila ang Diyos na bumaba sa kanila para makipag-usap. Ngunit nang sila nagkasala, natakot sila. Pumasok ang takot sa kanilang puso. Kasi alam nila sumuhay sila. Ngayong mga tao may takot, nagtatago yan, tulad ni Adan at Eva. Amen po ba? Takot baka mahuli. Pero pag may kasalanan ka, nagtatago ka. Walang taong nagkasalanan na lumalantad. Nagtatago. Dahil alam nilang may kasalanan sila at mananagot sila sa kanilang mga ginawang kasalanan. Amen po ba? Palang Pedro, chapter 2, verse 4 hanggang verse 10. Sunod-sunod na verse. Dahil dito sa kasalanan, author din dito sa Satanas. Yung Satanas ay nakahikayat ng 1/3 ng anghel na nagrebelde sa Diyos. 1/3 ng anghel ang kanyang nadala para lumaban sa Diyos. Magrebelde sa Diyos. Alam mo si Satanas, napakagandang anghel. Walang kapintasan. Nung siya nanalangin ng Diyos, siya nababalot ng iba't ibang diamante. Sa mababasa, Ezekiel 28, verse 11 hanggang 19. Ang Satanas ay pinangalan sa matugtog ng alpa. Magaling siyang umawit. May parangal nga siya. Sa tugtog ng alpa. Alam na mangarap siya na magtayo ng trono higit pa sa trono ng Diyos, mataas pa sa trono ng Diyos. Ibinagsak siya ng Diyos. Isaiah 14, verse 11 hanggang 14. Naging palalo siya. Nasa laula ang dating banal na lugar na kung saan nandun siya. May kerubin pa siyang bantay, kaya tinaboy siya ng kerubin doon. Palayo. At pumunta kay Adan at Eva. Amen po ba? Upang tuksuhin, upang magkasala, upang sumuhay sa Diyos ang tao. Amen? At ang tao nung matukso, wala na siyang malay pagdating sa pagsunod sa Diyos. Hindi na niya alam kung paano magsimulang sumunod sa Diyos kasi natukso siya ng kasalanan. Wala na siyang kamalayan sa katotohanan. Kaya ganoon ang maraming tao, walang kamalayan kung paano sumunod sa Diyos, malibang magsisi, talikuran ang kasalanan at sumampalata sa Panginoon. Magkaroon ka lamang ng kamalayan kapag ganoon ang ginawa mo. Amen po ba? Sabi dito sa Palang Pedro, chapter 2, verse 4 hanggang 10, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Mababasa yan sa Genesis chapter 6. Bumaba yung mga anghel at nakipagtalik sa mga anak ng babae, ng tao. Pumili sila ng mga asawa nila. Iniwan nila yung dating lugar nila na sa langit at nakipagsiping sa mga anak ng tao. Hindi sila pinatawad ng Diyos kasi malapit sila sa Diyos. Alam nila yung batas ng Diyos. Sila itinapon sa impyerno, sa kalaliman, na walang hanggan. Kung saan sila iginapos doon. Sa kadiliman at doon, hintayin ang araw ng paghukom. Paitapon sila sa lake of fire, apoy at asupre. Inihintay nila yan doon. Doon sila ginapos ng tanikala. Upang hintayin yung araw ng paghukom. Dahil sa kasalanan ng tao noon ng panahon, ginawa ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng malaking baha. Dahil din sa kasalanan, ang mga tao noon ay makalaban
Basa mo rin sa Genesis chapter 6. Walang taong namuhay sa katuwiran ng Diyos. Malibang kay Noe. Wala siyang iligtas malibang kay Noe. Nangangaral tungkol sa matuwid na pamuhay. Kasi noong unang panahon, mayroon na rin tagapangaral, si Noe. Tungkol sa matuwid na pamuhay. Itinuro niya sa mga tao na mamuhay tayo ng matuwid sa harapan sa paningin ng Diyos. Ayaw ng mga tao. Kapag hindi kayo nagsisi, pababahain ng Diyos ang sanlibutan. Malulunod kayong lahat. At sabi ng mga tao, paano babaha? Tag-init, crack ang lupa. Paano babaha? Kasi tag-init ngayon, crack ang lupa. Eh sila naniwala kay Noe. Ayaw ng tao magsisi, ayaw ng tao magbalik loob sa Diyos. Kasi makalaman nga sila eh. Ang sarili nila ang sinusunod nila. Hindi ang Diyos. Kasi ang Diyos po'y banal. Na dapat lahat tayo maging banal din. Amin po ba? Makalaman ang lahat ng tao noong panahon ni Noe. Si Noe ay tagapangaral ng matuwid na pamuhay noong panahon niya. At ang 7 niyang kasama, bali 8 kaluluwa ang naligtas noon. Kasi isinumpaan ng Diyos at tinupok ang lungsod na Sodoma at Gomora upang maging babala sa masama tungkol sa kalang kasasapitan. Galit ang Diyos sa kasalanan mula kay Adan hanggang kay Noe hanggang kay Lot. Ay pinapakita dito yung kasapitan ng mga makasalanan, yung mga tao makalaman. Yung bisyo po, laman po yan. Sinumpa at tinupok ng Diyos ang lungsod na Sodoma at Gomora upang maging babala sa mga masama tungkol sa kanilang kasasapitan, kahinatnan. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid, lalubang na babagabag sa kahalayang ginagawa ng mga masama noong panahon niya. Kasi ang Sodoma kasi mahahalay. Malalaswangan lang ginagawa. Noong panahon ni Noe, nagalit ang Diyos. Panahon ni Lot, nagalit ang Diyos sa kasalanan. Naghihirap ang kalooban ng matuwid ng taong ito sa kasamang nasaksihan niya araw-araw habang siya ay nakatira doon sa Sodoma at Gomora. At alam ng Diyos kung paano iligtas mula sa pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Alam na po ng Diyos yan. Kapag tapat ka sa Kanya, alam na po kung paano ka iligtas. At kung paano parusahan ang masama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Kasi may paghatol po ang Diyos para sa mga masama. Lalo sa mga sumusunod sa mahalay na napagnasa ng katawan at ayaw kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag nasunod sa iyo, kahalayan. Galit po ang Diyos doon sa mga mahalay. Amen po ba? Mahalay na simbolo ng damdamin, mahalay na mata. Mapagnasa na mata, mapagnasa na puso. Mahalay na puso. Galit po ang Diyos doon. At alam ng Diyos kung paano iligtas yung mga tapat sa at alam din ng Diyos kung paano hatulan ang mga makasalanan na ayaw kumilala sa Diyos. Lalo na sa mga sumusunod sa mahalay na pagnasa ng katawan at ayaw kumilala sa makapangyarihan. Dapat kinikilala natin ang kapangyarihan ng Diyos
Dapat mayroon tayong takot sa Diyos. Madali po sabihin, kilala ko ang Diyos. Madali po sabihin, naniwala ako sa Diyos. Madali po sabihin, hindi ako nakalimot sa Diyos. Pagtanong, may takot ka ba sa Diyos? Sumusunod ka ba sa Diyos? Amen po ba? Mahalaga po ang pagkatakot sa Diyos. Kasi kung takot ka sa Diyos, takot ka rin gumawa ng kasalanan. At pag wala kang takot sa Diyos, sige, gawin mo ang kasalanan kasi wala kang takot sa Diyos eh. Wala kang pagrespeto sa utos ng Diyos. Inuuna mo lagi ang gusto mo, hindi ang gusto ng Diyos. Amen po ba? Dapat unahin lagi natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Di ba? May 6 na araw at ang papito sa Kanya. Araw yun ang para sa Diyos. Pag hindi kayo nakinig sa aral na yan, dati ang panahatulan kayo ng Panginoon. At ang hatol sa iyo ay kapamakan. Kasi hindi mo sinusunod yung kanyang utos. Parang Korinto chapter 4, verse 4. Parang Korinto chapter 4, verse 4. Parang Korinto. Hindi sila sumampalata sapagkat binulag ang isip ng Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito. Si Satanas po ay tinatawag ng Diyos, small na Diyos, maliit na Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Andiyan po ang probinsya ni Satanas sa daigdig na ito. Yung kanyang kasamaan, tinawag din siya na Diyos ng kasamaan ng daigdig na ito. Binulag ang isip, pinapurol ang isip ng mga tao. Ibig sabihin ng binulag, pinapurol. Di ba, utos ng Diyos, mahalin natin siya. Utos, di ba? Ibigay siya ng buong puso, buong kalwa, buong lakas, buong pag-isip. Bakit di magawa ng tao? Kasi ang isip ng tao, pinapurol ni Satanas. Binulag ang kalang isip. Kaya hindi nila kayang gawing mahalin ang Diyos. Di ba utos na pahalagahan natin ang pang-7 araw? Bakit di magawa ng tao? Kasi pinapurol ang kalang isip ng mga tao makasanibutan, mga tao makalaman, mga tao hindi sumasampalata sa Diyos. Binulag ng Diyos ng kasamaan ng kanilang pag-isip. Di ba utos yung pagdalo sa pagtipon sa mga banal? Utos din po yun. Marami pong utos ng Diyos. Bakit di napahalagahan na tao? Kasi ang kanilang isip binulag ng kasamaan ng Diyos ang salibutan ito. Satanas ay tinatawag din na Diyos, small na Diyos, maliit na Diyos, Diyos-Diyosan ng mga hindi sumasampalata sa Diyos. Di ba binigay ang utos? Pasundin? Bakit di magawa ng tao? Kasi nga, yung kalang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan ng sanlibutan ito. Yun po yung nangyari. At hindi po yan napapansin ng mga tao. Kasi wala silang kamalayan sa panampalataya. Wala silang kamalayan doon sa kaligtasan kasi hindi sila nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Wala silang pagpakumbaba, wala silang pagsuko sa Diyos kasi wala silang kamalayan kung ano yung kalooban ng Diyos sa kanila. Malibang makinig sila, matuto, sumampalata kay Kristo. Para magkaroon sila ng tunay na kaunawaan sa salita ng Diyos. Amen po ba? Wala silang kamalayan. Kasi binulag ang kalang isip ng kasamaan sa daigdig na ito. Yun po yung katotohanan doon. Magkaroon ka ng kamalayan kung ikaw ay magsuko ng iyong buhay sa Diyos. Magsisi, talikuran ang kasalanan at sumampalata kay Kristo. Para magkaroon ka ng kamalayan sa kalooban ng Diyos. Maraming sumusuway kasi nga wala silang kamalayan. Bulag sila. Ang kalang isip, pumurol. Dahil sa ayaw na tanggapin ang katotohanan. Ayaw na tanggapin ang mga salita ng Diyos. Amen po ba? Binulag ang kalang isip ng kasamaan sa daigdig na ito. Ibig sabihin ng daigdig, sanlibutan.
upang hindi na makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Amen po ba? Si Kristo po ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kayo, huwag kayong papayag na bubulagin ni Satanas ang inyong isip o papurulin ni Satanas ang inyong isip. Huwag kayong papayag. Dapat magkaroon tayo ng kamalayan sa salita ng Diyos. Magkaroon tayo dapat ng kamalayan sa kaligtasan. Si Kristo po ay namatay sa krus upang ialay ang kanyang buhay pa sa atin. Patubusin tayo sa lahat ng ating kasalanan ginagawa. Sa lahat ng ating mga kalikuan. Amen po ba? Para magkaroon tayo ng kamalayan sa ginawa ng Panginoon sa krus. Yung kanyang sakripisyo para sa atin, huwag natin baliwalain. Amen po ba? Hindi po basta-basta yung ginawa ng Panginoon na mag-alay ng kanyang buhay. Tubusin tayo ng kanyang dugo. Para sa ating katubusan. Para sa ating mga kasalanang nagawa. Na mamana kay Adan at Eva. Kaya yung mga hindi sumasampalat sa binulag po yun. Ng Diyos-Diyosan ng kasamaan sa digdig na ito. Binulag sila. Kasi ayaw nila tanggapin ang parang-para tungkol kay Kristo. Ayaw nila tanggapin ang salita ng Diyos. Binabaliwala po nila ito. Pinapurol ang kanang mga isip. Binulag ang kanang isip ng Diyos ng kasamaan. Ng sanlibutan ito. Amen po ba? Yun po yung dahilan kung bakit walang malay ang tao sa katotohanan. Kasi bulag ang kalang kaisipan, mapurol ang kalang kaisipan. At tinuturo mo yung pagtitipon, hindi po naintindihan yun. Kasi ayaw lang sundin. Ay ito yung mahalin natin ang Diyos, hindi na masunod kasi ayaw lang sundin. Ito sana pahalagahan ng papitong araw. Ngunit ayaw lang sundin kasi nga pinapurol ang kalang isip. Binulag sila ng Diyos ang kasamaan ng daigdig nito. Ang susi lang po niyan, repentance, pagsisisi, pagpakumbaba, panampalataya kay Kristo. Yun ang susi. Para magkaroon ka ng kamalayan sa katotohanan sa salita ng Diyos. Amen po ba? At sa loob ng church, marami pa rin na namumuhay sa kasalanan. Hindi sumusunod. Kasi nga, may pandara pa rin doon ang masama sa kanilang kaisipan. At aralan mo ng aralan, dahil ang kanilang isip ay binulag na, hindi nila maintindihan ang salitang ipinapangaral sa kanila. Kasi tinatayuan nila yung kasalanan. Amen po ba? Amen. Yun po yan nangyayari doon. Kung bakit walang malay ang tao sa pag-ibig ng Diyos, kung bakit walang malay ang tao sa araw ng para sa Diyos, yung pagtitipon. Kasi nga, ang kalang isip ay binulag ng kasamaan ng Satanas na ito. Dapat natin tanggapin ang katotohanan. Dapat natin tanggapin ang salita ng Diyos. Kapag hindi mo tinanggap yan, dating ka sa paghatol, tulad ng panahon ni Adan, tulad ng panahon ni Noe, tulad ng panahon ni Lot. Nangangaral si Noe sa tungkol sa matuwid na pumahay. Ayaw tanggapin ng tao. Kaya hinatulan sila ng Diyos. Namatay silang lahat, malibang kay Noe at saka 7 niyang kasama naligtas sa baha. Si Lot lang ang naligtas sa panahon niya. At saka yung 2 niyang anak na babae. Yung kanyang asawa naging asin, sabi ng Diyos,
huwag kang lumingon. Ay lumingon. Naalala niyo kanyang mga hikaw at ginto. Alala niyo kanyang mga material na bagay na iwan sa Sodoma at Gomora. Kaya, naging asin siya, yung kanyang asawa, si Lot. Asawa ni Lot. Amin mo ba? Amen. Huwag natin lingunin yung mga bagay na nakaraan natin na hindi maganda. Magpatuloy tayo sa pagsunod sa Panginoon. Kasi doon sa pupuntahan doon, maraming blessing. Maraming pagpapala sa pupuntahan natin. Huwag mo lang lingunin yung dati mong tinalikuran. Lugar na makasalanan. Pamuhay na hindi tama. Huwag mo lang lingunin yun. Magpatuloy ka sa pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? Kasi kung alalahanin mo pa yon, sagabal yun sa'yo. Maging hadlang ito sa isip at puso mo. Amen po ba? Amen. Kapag tinawag ka ng Lord, huwag mo na alalahanin yung marumi mong buhay, yung makasalanan mong buhay, huwag mo na alalahanin. Huwag mo na isipin yun. Magpatuloy ka doon sa kabutihan na nais ng Diyos para sa'yo. Kasi mayroong magandang plano ng Diyos para sa atin lahat. Mayroon siya magandang plano para sa atin. Hindi para sa ating kasama, kundi para sa ating ikabubuti. Yung plano ng Diyos. Yung sanhi ng pagkasala. Marcos 9, verse 43 hanggang 48. Mark chapter 9, 43 hanggang 48. Sabi dito, kung ang kamay mong naging sanhi na yung pagkasala, putulin mo ito. Masakit, di ba? Putulin. Ibig sabihin yan, hindi literal na putulin. Tigilan mo na. Ipagsisi mo na yan. At magbalik loob ka na sa Diyos. Kung yung kamay kung kamay mo nagnanakaw, galing din sa puso yan, didikta sa isip, kaya nakagawa ng pagnanakaw ang kamay. Amin mo ba? Kaya galing sa puso ang kasalanan, papunta sa isip. Didikta ng puso sa isip. Mas mabuti pang pumasok ka sa buhay na walang hanggan, naputol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay ka, mapunta ka naman sa impyerno. Totoo po yung impyerno po, apoy po yan, hindi mamatay. At apoy hindi mamatay. Doon, hindi mamatay ang uod na kumakain sana, at ang apoy. Ang impyerno po, may uod na hindi mamatay. Na siya magpahirap sa tao. Kasi ang tao po may tatlong kalagayan. Espeto. Ito yung hininga sa ilong ni Adan. Si Adam pa lang ay alabok, hiningahan sa ilong. Spirit po yan. Pangalawa yung katawan. Yung pangtatlo ay kaluluwa. Yung katawan mabubulok. Yung kaluluwa, yun po yung pag nasunog ka, masakit, nakadama na sakit. Kaluluwa po yun. Pag hinawakan mo yung takip ng kaldero na mainit, nasakta ka, kaluluwa po yun. Yun po yung pahirapan sa impyerno. Nangapoy hindi mamatay at uod hindi mamatay pagdating ng huling araw. Kapag hindi ka nagsisi, hindi ka nagbalik loob sa Diyos. Kasi lahat ka po tao magkasala Kaya kailangan magsisi ang tao sa maraming kasalanan ginagawa ng tao sa mundong ito. Yung hindi mong pagmahal sa Diyos, kasalanan po yun. Yung hindi mong pagdalo sa pagtipo ng mga manampalataya, kasalanan po sa Diyos kasi lahat po yan utos. Hindi mo pahalaga sa 7 araw, kasalanan po yan lalo. Kasi utos ng Diyos. Sundin mo kanyang salita, maglingkod ka sa kanya. Utos po yan. Kapag hindi mo ginawa yan, nakakasala ka sa Diyos. Akala mo mabuti yan. Yan po'y kasalanan sa Diyos. Inuutos sa atin lahat tayo maglingkod sa Diyos. Kasi tayo mga anak ng Diyos. Kaya inuutos siya, paglingkuran natin siya. Kanino ka ba maglilingkod? Kanino mo ibigay ang buhay mo? Alangan man kay Satanas. Siyempre sa Diyos kasi siyang naglikha sa atin, siyang nagbigay buhay sa atin. Doon natin ipaglilingkod natin buhay. Kasi dahil walang kamalayan ng tao, hindi niya masunod. Kasi binulag ang kanyang isip ng Diyos ng kasamaan ng mundong ito. Amen po ba? Yung mga sinasabi ko, at marami pang ibang mga utos na dapat gawin ng tao, na dapat sundin ng tao, ngunit di masunod kasi nga, bulag siya ang kanyang isipan. Walang kamalayan sa katotohanan.
Kasi ayaw niyang magpakumbaba at magsisi at talikuan ang kanyang mga maruming gawa. Mga kalikuan ng kanyang ginagawa. Amin po ba? Ito naman sa paa. Kung ang paa mo ang naging sanay ng iyong pagkasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan, naputol ang isang paa kaysa may dalawang paa, mapunta ka naman sa impyerno. Doon, hindi mamatay ang uod na kumakain sana. At ang apoy. Yung apoy po, impyerno po yan. Hindi po mamatay yan. Wala na pong sabihin na, sorry Lord. Wala na pong sorry kasi lahat na pakinggan. Ilang taon ka na buhay sa mundo? Kailan ka nag-mature? 18 years old? Hanggang naka-50 ka na? Hanggang naka-60 ka na? Hanggang naka-70 ka na? Wala ka pa rin kamalayan kasi ayaw mong tanggapin ang katotohanan. Ayaw mong tanggapin ang salita ng Diyos. Ayaw kang magsisi sa iyong nagawang kasalanan. Ay wala kang kamalayan tungkol sa katotohanan. Ang tao na kinig, walang naintindihan. Kasi nga, yung kanyang isip ay pinapurol ng Diyos ng kasamaan. Amen po ba? Satanas ay tinatawag na Diyos ng kasamaan ng mundong ito. Amen po ba? Amen. Kaya ang tao walang kamalayan sa katotohanan kasi ayaw niyang tanggapin ang katotohanan, ayaw niyang tanggapin ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Una, kamay. Pangalawa, paa. Pangatlo, mata. Sa 47, at kung ang mata mo naging sanhi ng iyong pagkasala, yung paa na yan, kung pupunta lagi sa bear house yan, sabungan, ibig sabihin putulin mo na yan. Kasi walang panalo sa sugal. May nanalo ba sa sugal? May umaman ba sa sugal? Wala. Laging talo yan. Pag sa bear house ka man lagi pumunta, kahit magsweldo ka pa ng 5,000 isang araw, pag pumalakpak po doon yung babae, bear po ng bear. Pulutan po ng pulutan. Ubos ng ubos yan. Bawat palakpak ng babae doon, nagtatawag po ng bear yan, ng pulutan. Amen po ba? Kaya kung paano mo nagkasala lagi, tigilan mo na. Putulin mo na. Mas mabuti pa isa lang pa mo, papasok ka naman sa buhay na walangan. Kaysa may dalang pa ka, mahulog ka naman sa impero. Doon, ang impero hindi mamatay at uod na hindi mamatay. Na kumakain sana, magpapahirap sana. Papahirapan ang kanang kaluluwa. Kasi ang kaluluwa yung po yung nakaramdam ng sakit. Di ba pag napasok tayo, nakaramdam ka ng sakit, kaluluwa po yun. Spirit yung hininga. Pag namatay tao, babalik pa yan sa Diyos, yung hininga. Yung katawan, babalik sa lupa, mabulok. Ngunit ang kaluluwa, yun nakakaramdam ng sakit. Yun po yung hahatulan ng Diyos pagdating ng huling araw. Kapag ayaw mo magpakumaba, ayaw mo magsisi, ayaw mo magbalik loob sa Diyos. Amen po ba? Amen. At kung ang mata mo naging sanhi na yung pagkasala, dukitin mo ito. Mabigat po yun. Galit ang Diyos sa kasalanan. Mabuti pa pumasok ka sa kaharian ng Diyos na isa lang ang mata, kaysa may dalawang mata, ngunit may tapong ka naman sa impyerno. Doon hindi mamatay ang uod na kumakain sana at ang apoy na hindi napapatay. Amen. Totoo po yung impyerno. Totoo din po yung uod na yan. Marami pong ebidensya sa Bible, kaya lang napakahaba lang pag ikunento natin. Ang papatunay na talaga may impyerno. Alala yung kay Lazarus at saka yung mayaman. Amin po ba? Nakikiusap yung mayaman, isaw-saw man lang sa tubig yung dali ni Lazarus, tapos ipatak sa kanyang dila. Kasi naghihirap sa doon sa apoy ng impyerno. At mayroon pa siyang ibang mga kapatid, ayaw din maniwala sa salita ng Diyos. Pinakaiusapan siya na buhayin at padala sa kanyang mga kapatid. Nakatulad din niya, ayaw maniwala sa buhay sa lupa. Ayaw maniwala. Kasi namuhay sila sa kalayawan, yung mayaman na yan. Mayaman na mayaman siya, nagdaramit ang mahaling damit, kumakain ng masarap ang higaan, may malaking bahay, ngunit sila ay naghihirap. Ngunit para sila namatay, sa Lazarus na sa piling ni Abraham.
at ang mayaman nahulog sa impyerno. Amen po ba? Totoo pong may impyerno. Dahil salita po yan ng Diyos. Ang Diyos po galit sa kasalanan, kaya kung ayaw magsisi at magbalik loob sa Diyos, doon talaga ang bagsak mo. Kaya pinapangaralan sa YouTube, sa Facebook, sa Internet, para wala na maging katuwiran ng tao. Mahimpapawid. Para wala na maging katuwiran ng tao. Pagdating ng huling araw ng paghukom, kasi lahat po tayo hukuman, mabuti, masama. Alam pinakaiba, ang mabuti sa langit at ang masama sa impyerno. Amen po ba? Second Peter chapter 3 verse 8 hanggang 9. Pangalawang Pedro chapter 3 verse 8 hanggang 9. Mga minamahal, huwag niyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. So 1,000 taon po, isang araw lang po yan sa Diyos. Ay ilang taon na yung dumating ang Panginoon ng katawan lupa. Bali, ano pa? 2,000 taon at kalahati. 2 araw pa lang at saka kalahating araw. Kasi 1,000 taon, isang araw lang sa Panginoon. Ibig sabihin, 2,000 taon na mahigit nung dumating si Kristo sa mundo. Ibig sabihin, 2 araw pa lang at kalahati pa sa edad ng Panginoon. Amen pa ba? Ganun po yun. Kaya, yung iba nagsasabi, ako siyang babalik, bakit wala pa? Mag-iinsulto sila. Ang Panginoon na hindi nagpabaya sa kanyang pangako. Gaya na inakala ng ilan, sa halip, nagbibigay siya ng pagkataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Kaya kung nabalam man ang Panginoon, tumagal man yung kanyang pagbalik. Dahil hinihintay niya magsisi ang tao. Hinihintay niya magbalik loob sa kanyang tao. Ayaw kasi niya mapahamak ang tao kasi yung kanyang sakripisyo, yung pag-alay ng kanyang buhay, sa cross, hindi po basta-basta yung pagbuhos na kanyang dugo. Doon sa cross, hindi po basta-basta yun. Sapagkat di niya nais na may mapahamak. At kung bumalik kaya ang Panginoon ngayon, so maring 4 bilyong tao ang mapahamak. O 5 bilyong tao ang mapahamak. Kasi may 8 bilyong tao sa buong mundo. Higit. At yung iba doon manampalataya. At yung marami ay hindi manampalataya. Marami din ang hindi niwala sa pagka-Diyos ng Panginoon. Ang hindi niwala sa pagka-Diyos ng Panginoon, kapahamakan din ang kanilang kasasapitan. Kasi hindi ka man pwede iligtas ng tao. Diyos lamang kagawa noon. Kaya nagkataon tao kasi dati ay Diyos. Kaya nga sabi, nagkatawan tao. Magkatawan tao na ba yung tao na? Ang dati ang kalagayan ng Diyos, nagkatawan tao. Pamaranasan niya ang buhay sa baba. Tayo kasi nasa baba, siya sa langit. Galing siya sa langit. Amen po ba? Pamahipo niya ang tao. Pamaranasan ng tao ang walang katapusang pag-ibig ng Diyos at pagtubos sa ating kasalanan. Amen po ba? Kasi mahal ng Diyos ang tao. Sa John 16, gaya na lang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay niya kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampala sa anak kay Kristo, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan para sa mananampalataya kay Kristo. Ang kanang manasa. Kunit kapahamakan doon sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Amen po ba?
Hindi na pa sunod sa kanyang pangako na babalik. Kaya lang nabalam siya. Dahil hinihintay niya ang tao magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kapag di niya nais mapahamak at tao, hanabalam o natagalan yung kanyang pagbalik. Yun po yung rason doon. Kapag ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan, yun po yung nais ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po kayo pong namumuhay pa rin sa laman. Pahalagahan po niyo inyong mga kaluluwa. Baka sa loob ka ng church, pero namumuhay ka pa rin sa laman. Sayang kabalik-balik mo sa loob ng church. Sa loob ng simbahan. Hindi ka naman nagsuko kasi ng buhay mo sa Panginoon. Kaya ganun ka. Walang spirit. Walang conviction. Kasi ang spirit ang magkukonviction sa atin tungkol sa kasalanan. Tungkol sa katuwiran ng Diyos, tungkol sa katulan ng Diyos. Amen po ha. Huwag mong papurulin ang iyong isip. Huwag mo hayaan na bulagin ka ni Satanas. Huwag mo hayaan bulagin ang iyong isip. Amen po ba? Amen. Huwag mo hayaan. Magkaroon ka ng takot sa Diyos. Huwag mo hayaan bulagin ang iyong isip. Magkaroon ng takot sa Diyos. Kasi maraming taong walang takot sa Diyos. Eh sabi nilang, kilala ko ang Diyos. Hindi ako nakakalimot sa Diyos. Naniwala ako sa Diyos, pero hindi sumusunod. Hindi yan sinusunod yung mga utos ng Diyos. Kasi wala siyang takot sa Diyos. Amen po ba? Magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. Kasi siya po yung hahatol sa atin pagdating ng huling araw. Ba't ganito yung aral ko lang tungkol sa kasalanan? Para masubaybayan natin, mamukhaan natin ang kasalanan. Mula kay Adan, inilang niya si Eva, ni Satanas, ang Diablo. Papunta kay Noe, na ayaw maniwala sa pinapangalan ni Noe. Ang mga tao, papunta kay Lot, na pinaulanan ng apoy at sa pinasluman ko dahil sa kahalayan ng tao. Dahil sa kasamaan ng tao. Kasi lahat sila dinaya ng Diyos ang salibutan ito. Ang kalang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan. Kasi kapag bulag ka, mapurol isip mo, hindi mo maintindihan yung aral ng Panginoon. Hindi mo maintindihan yung inaaral sa iyo kahit na katotohanan pang inaaral sa iyo. Kasi ang iyong isip bulag. Ang isip mo mapurol. Kasi ang isip mo, nandun yung kasalanan. Ayaw isuko sa Diyos. Kaya mayroong tao sa loob ng church na saan pumunta, maraming kaaway. Pero pumapasok yun sa loob ng church. Kasi walang pagsuko yun sa Diyos. Hindi na born again. Spirit, ang born again po, spiritual po yan. Spirit. Kailangan may panganak ka ng muli. Sa Espiritu. Kasi kung paano tayo pinanganak ng nanay natin sa literal, may kapanganakan din sa Espiritu. Kasi ang Diyos nanganak din. Amen ba? Di ba lahat tayo pinanganak ng nanay natin? Laman po yun. Ay ang Diyos Espiritu, nanganak din ng mga taong espiritual. Kung paano nanganak si nanay, at tayo nga po yun, ipinanganak na nanay natin sa physical, ang Diyos nanganak din ng mga taong espiritual. Amen po ba?
Kaya sasabing, born again, spirit. Na ipanganak na maguli sa espiritu. Biblical po yun. John 3:3. Amen po ba? Amen. Lahat tayo, sabi na po, kailangan may panganak na maguli sa espiritu. Kasi naipanganak na tayo ng nanay natin sa physical. Kaya may panganak sa espiritu ang tao. Para maging spiritual siya, para makasunod siya sa Diyos. Kasi pag hindi ka naging spiritual, hindi mo kaya masunod ang Diyos. Amen po ba? So, mangyayari lang yung kapag may pagsuko ng buhay sa Diyos. May pagsisisi. Pagtalikod sa kasalanan. At panampalata kay Jesus Christ. Bilang Panginoon, bilang Savior mo. Amen po ba? At ang dapat, hindi na pababayaan pa sa kanyang pangakong pagbabalik. Nabalam o tumagal dahil sa inihintay niya magsisi ang tao sa kasalanan. Pinagtiyatsagaan tayo ng Lord. Napakatyaga ng Panginoon. Kasi kung tulad na siya ng tao, pikunin. Tapos na tayong lahat. Amen pa ba? Ang tao maiksi lang ang kaisipan makitid. Kung ang Diyos napakalawak na kanyang pagpapasinsya sa tao. Amen po ba? Ay yung mga tumatalikod sa Diyos, yung mga backslider, huwag yung asang habulin kayo na Panginoon. Ipinadamaan niya sa iyo ang kanyang pag-ibig, pagmahal, pinagaling ka, tatalikod ka pa. Yun yung kasamaan ng tao. Yung mga backslider sa loob ng church, hindi ka nahabulin ng Panginoon, malibang ikaw ay magpakumbaba. Kilalanin mo ang kapangyarihan ng Diyos. May mga taong walang utang na loob. Ipinadama ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa kanila. Ipinadama yung pagligtas sa kanila. Kung ito matalikod pa rin kasi wala silang utang na loob sa Panginoon. Hindi na tinatanaw yung kabutihan ng Diyos. Hindi na nakikita yung kabutihan ng Diyos kasi natakpan sila, binulag sila ng kasamaan, ng Diyos ng kasamaan sa daigdig nito. Amen po ba? Ayaw na magpatuloy kasi natitisod sila sa mga aral. Magtanim ka ng marami, mag-ani ka ng marami. Subukan mo na magtanim ng marami bago ka matisod. Hindi yung hindi ka pa nga pagtatanim, open ka na kaagad. Biblical naman tinuturo sa'yo, magtanim ka ng kaunti, mag-ani ka ng kaunti, magtanim ka ng marami, mag-ani ka ng marami. Kaya prinsipyo natin, magtanim ng marami. Paani ka ng marami. Kasi ang Diyos din ang bigay ng binhi. Hindi naman ikaw eh. Sumunod ka muna. Yung mga sumusunod din naman natitisod. Kasi sumusunod sila, intindihan lang ang salita ng Diyos. Punta sa mga hindi nakaintindi, atitisod. Hindi ka pa nga nakapagtatanim, tisod ka na. Sino ba kaya tutusura mo? Si Pastor? Hindi si Pastor kaya tutusura mo, kundi ang Diyos. Kasi ang Diyos ang nagsasabi noon. Amen. Ay yung mga walang alam sa kautusan, walang alam sa Biblia, paratang ng paratang sa mga pastor. Salita ng hindi maganda sa mga, kinakalakal ng pastor ang pera ng tao. Hindi po totoo yun. Kung alam nila kung ano yung kalagayan ng pastor, yung sakripisyo ng pastor. Kasi wala silang alam, wala silang intindihan sa utos ng Diyos, kaya gano'n ang sinasabi nila. Kung alam nila ang sakripisyo ng pastor, kami nag-umpisa sa wala, sa binti-binti. Kung hindi kami sumuko, hindi kami tumalikod sa Diyos. Mahabang panahon po yung pabinti-binti na yun. Dahil totoo kang tinawag ng Diyos, binuhay kami ng Diyos sa iba't ibang paraan. Kasi ang Diyos mapagbihaya, mapagmahal. Ngayon po ang ginagawa niya sa mga tapat sa Kanya. Amen po ba? Nag-full time kami, 7 na yung anak namin. Ba't di pa kami nag-full time nung wala pa kami anak? Kasi nga, yun ang kalooban ng Diyos. 7 na yung anak nag-full time. Para doon nakikita yung dalisay na pagsubok ng Panginoon. Kasi ang pagsubok, nagpapadalisay sa atin. Ang pagsubok ay nagpapatatag ng ating panampalataya sa Diyos. Ipinapakita nito na yung ating genuine na panampalataya. Totoong panampalataya. Yung manalangin ka araw at gabi sa mga tao, sakripisyo po yun. Nag-umpisa pa ako sa isang paralitiko. Pinagtyagaan ko. Anong halaga ng paralitiko? Wala.
Wala kang makukuha doon. Pero pinagtiyagaan ko po yun. Kasi para sa akin, mahalaga ang bawat kaluluwa ng tao sa Diyos na madala sa kanyang harapan. Ang bawat kaluluwa. Amen po ba? Sa iba, wala na pong halaga yun. Wala na pong pakinabang. Po sa Diyos, may pakinabang pa rin. Kasi doon nasusukat yung katapatan, nasusukat yung pagiging totoo ba sa Diyos. Amen po ba? Sabi nga sa 14, 12, 13 to 14 ng Lucas, ang pagtulong sa mga mahirap, sa mga lumpo, sa mga pilay, sa mga bulag, ay may kapalit na gantimpala pagdating ng muling pagkabuhay sa mga patay. Pag tayo namatay na tumutulong tayo sa mga mahirap, sa mga lumpo, sa mga pilay, sa mga bulag, mayroong gantimpala sa muling pagbuhay sa mga patay. Kapag namatay tayo, na yun ang ginawa natin, mayroong gantimpala doon. Hindi ang tao magbigay, kundi ang Diyos. Kaya nga tayo may ambagan, di ba? Pamakatulong tayo. Saan pa natin hanapin yan? Kaya kayo, makipag-isa kayo doon, lahat. Lalaki at babae, makipag-isa. Kasi ngayon, malakas ka, dati ang panahon. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Huwag kayong magbaliwala sa mga ambagan natin. Kasi yan ay biblical. Nasa Bible. Sabi ba bang lagi ka malakas? Sino bang pinapala? Yung nagbigay o yung tumatanggap? Siyempre yung nagbibigay. Acts 20 verse 35. Higit na mapalad yung nagbigay kasi tumatanggap. Amen po ba? Nakakatulong tayo kahit kaunti. Ay pag lumaki na yan, di malaki rin na itutulong natin. Amen po ba? Amen. Makipag-isa kayo palagi sa lahat ng mga activities, sa lahat ng mga ginagawa natin. Tulad ng building church natin. O ng Koleka, 29, Nehemiah chapter 2. Noong hikayatin ni David, ang mga tao sa pagbigay sa pagtayo sa building, si Solomon, lahat nakipag-isa. Noong hikayatin ni Nehemiah chapter 2, yung mga tao itayo muli ang templo na nawasak. Lahat nakipag-isa. Dapat nakipag-isa kayo, dapat may bonding kayo. Kasi ang templo mahalaga sa Diyos. Doon ipinapangaral ng kanyang salita. Doon nagtitipon, papakinggan ang salita ng Diyos. Doon nag-aalay, naghahandog sa Diyos. Mahalaga ang templo ng Panginoon. Dapat kayo lahat nakipag-isa. Nagkaisa, makasama, magkatuwang. Dapat ganun tayo isa. Dapat ang ating damdamin, kaisipan. Dapat lahat kayo may bonding din. Gusto niyo ba sa labas tayo? Pag umulan, basa tayo? Gusto niyo ba tayo sa gilid ng ilog? Pag umulan, basa tayo. Pag mainit, mainitan tayo. Tingnan niyo naman yan. Electric pan pa kayo. Yan ang benepisyo ng pagkakaisa. Huwag kang magbaliwala doon. Makipag-isa ka. Yung 10 mo hindi kawalan sa'yo, mas mahal pa ang pandesal doon. Magkano pandesal ngayon? 30, 50. 10. Kapag may trabaho ka, 10 isang linggo, magkano kinsinas? Hindi mo maramdaman yun kung talagang totoo ka sa Diyos. Kung may bardin ka, may pasanin ka. Hindi mo maramdaman yun. Dapat lahat nakipag-isa. Magkaisa, magkasama, magkatuwag tayo dapat. Yun ang ginawa ni Nehemiah, chapter 2. Hinikayat na lahat. Bawat bahagi ng pamilya na tumulong, nagtayo ng templo. Gawin din ang ginawa ni David sa unang Chronicles chapter 29. Hinikayat niya ang mga tao na itayo ang templo. At lahat ay pumayag. Lahat nagsuporta. Walang hindi sumuporta. Walang hindi sumunod. Lahat sumunod, lahat nakipag-isa. Amen po ba? Kasi para naman sa kabutihan natin, kung tayo man mamatay na, mga anak pa natin magbenepisyo niyan. Kapag mayroon tayong lupa at building palambahan, sila din nagpapatuloy, sila din ang magbenepisyo noon. Alam naman iba. Amen po ba? Dapat lahat kayo nakipag-isa sa mga
pagtitipon natin. Amen pa ba? Say amen. Lahat yung mga MC natin, bago kayo bumaba, maghulog muna kayo. Para nakita ng mga tao. Amen pa ba? Paano naging modelo ka? Naging modelo tayo lahat. Lahat tayo maghulog dyan. Gawin mong pasanin yan. Kung kinsinas ka nagsildo, ituusin mo yung 10 isang linggo. O kung mayroon ka pang desire, higitan mo pa. Walang limit yan eh. Ang malaga, may desire ka na makakaroon tayo ng lupa at bahay panambahan. I-desire nyo kasi. As bagay si Holy Spirit, i-desire nyo, hindi nyo kasi desire. Ibig sabihin ng desire, hangarin mo. Naisin mo. Kasi pag wala ka noon, hindi ka mapasama sa pagbabalik ng Panginoon. Yun yung tatak natin, tanda na tayo ligtas. Lahat ng ligtas, tinatakan. Hinihingi yan araw at gabi, usalin mo lagi, usalin mo lagi. Banggitin mo lagi sa Lord, hinihingi ko ang Spirit mo. Tatakan mo ako, Panginoon. Amin po ba? Kasi napakahalaga ng Spirit ng Diyos. Ephesians chapter 1, verse 13, verse 14. Yung Holy Spirit na yun yung tatak natin. Para tandaan na ikaw ay tutubusin pagdating ng huling araw. Pagbalik ng Panginoon. Yun yung tatak natin. Yung Levi's, di ba? Ang tatak ng Levi's. Yung Adidas, tatak ng Adidas. Yun yung pagkakilala nila. Makikilala sila dahil sa tatak. Tayo naman nakikilala ng Panginoon sa tatak. Ang Holy Spirit ang tatak natin. Amen po ba? Amen! Ay dapat naintindihan natin yan. Makipag-isa tayo sa damdamin at isipan. Acts chapter 4, verse 32. Huwag kayong magbaliwala. Kasi parang sa kabubuti natin. Ako nga baka, hindi ko alam kung abutin ko yun. 8 years, 9 years. Hindi ko rin alam ang buhay ko. Nagtatanim pa rin ako. Huwag kang tumingin sa pagtatanim kasi pagdating ng huling araw, aani ka. Magbibenepisyo ka kung hindi ka susuko. Galatians chapter 6, verse 9 hanggang 10. Mag-aani ka. Sure, sigurado yun. Ikaw ang magbenepisyo nun. Yung itinanim mo, ikaw rin mag-aani nun. Huwag ka lang susuko. Amen po ba? Biblical. Salita ng Diyos. Huwag kang maging madamot. Huwag kang maging sakim. Huwag kang maging makasarili. Ito yung susi para mabreak ang sumpa. Romans chapter 10, verse 9 hanggang 12. Kaya mabreak yung sumpa na yun. Yung pagsuway na yun. Mabreak na po sa buhay natin. 10:9. Umpisa natin sa 9. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang asampalata na siya muling buhay ng Diyos, maliligtas ka. Yun po yung susi para maligtas ka. Ipahayag ng bibig na si Jesus ay Panginoon mo at buong puso ka asampalata na siya muling buhay ng Diyos, maliligtas ka. Aniwala pa kayo si Jesus ay hindi natin sa patay, sa mga patay na buhay siya, binuhay siya ng Diyos? Dapat naniwala ka doon. Hindi nabulok ang kanyang katawan kasi binuhay siya agad. Sapagat sumasampalata ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sagay itinutuwing ng Diyos sa matuwid. Nagpapahayag naman siya sa pamagitan ng kanyang bibig at sagay naliligtas. Itinuturing lang sa matuwid yung may panampalataya. Yung mga hindi panampalataya, hindi itinuturing ng Diyos sa matuwid. Makasalanan yun. Yung mga walang panampalataya, makasalanan. Yung hindi sumampalataya kay Kristo, makasalanan ang tawag ng Diyos. Kung yung sumampalataya kay Kristo, ay matuwid ang tawag ng Diyos. So ang bibig natin dapat nagpapahayag, binibingkas.
Sa gayon, maliligtas tayo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Walang mapapahiya sa sino mang sumampalataya sa Panginoon. Sapagkat walang pagkaibang katayo ng Hudyo at Hintil. Hindi tayo Hudyo, Hintil tayo. Isang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Hintil tayo. Ay kung hindi pa tinanggan ng mga Hudyo si Kristo, hindi nadala sa atin ang magandang balita. Dahil tumanggi sila kay Kristo, dinala sa atin ng mga hintil. Amen po ba? Kasi sila yung unang dinala nito. Yung mga Hudyo. Nang mamatay si Jesus, napako sa cross, nabuhay na maguli, binili na ng kanyang mahal. Huwag muna kayo pumunta sa mga lugar ng Samaritano at mga hintil. Unahin niyo ang sambayang Israel. Ngunit tumanggi sila, dinala sa mga hintil. Dinala sa atin, naglakbay ang mga apostol para dalhin sa atin yung magandang balita. Ibig sabihin ng magandang balita, si Jesus namatay, muling nabuhay. Yan yung magandang balita. Kasi kung hindi sila nabuhay sa mga patay, hindi po magandang balita yun. Kaya nga magandang balita kasi nabuhay mula sa mga patay, patunayan na bubuhayin din na lahat ng nagsampalataya sa Kanya. Yun po yung patunay doon. Ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay mabubuhay din. Bubuhayin din ng Diyos. Tulad ng pagbuhay kay Kristo Jesus mula sa mga patay. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Pag ikaw may panampalataya, mamatay ka man, bubuhayin ka sa huling pagbalik ng Panginoon at makamtan mo ang Kanyang kaluwalhatian. Mahatian ka na nun ng Kanyang kaluwalhatian. Hatian ng Panginoon. Ng Kanyang kaluwalhatian. Lahat ng mananampalataya. Pag hindi ka sumampalataya kay Kristo, bulag ka. Biktima ka ni sa taas. Binulag ka ng kasamaan ng daigdig nito. Ng Diyos ng kasamaan ng daigdig. Binulag ka. Ay maraming bulag. Puro lang isip. Walang malay sa kaligtasan. Walang malay sa panampalataya. Kasi, bakit ganun? Kasi ayaw lang tanggapin ang salita ng Diyos. Ayaw lang tanggapin ang katotohanan. Sinasabi na, kilala ko ang Diyos, di ako nakalimot sa Diyos, naniwala ako sa Diyos. Pero sumusunod ka ba? Hindi naman sumusunod. May takot ka pa sa Diyos? Wala naman takot kasi kung may takot ka, susunod ka. Amen po ba? Kung may takot ka, susunod ka sa Panginoon. Utos, ibigay natin ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos. Susunod mo ba? Utos dumalo sa pagtipon ng mga manampalataya. Sumusunod ka ba? Yan ang tanong doon. Mahalaga mang 7 araw. Sumusunod ka ba? Sundin mo yung mga utos. Sinusunod mo ba? Dalawa lang yan. Yung taong may panampalataya sumusunod at yung taong walang panampalataya ayaw sumunod sa batas ng Diyos. Pero naniwalang may Diyos. Hindi daw siya nakakalimot sa Diyos. Aniwala daw siya sa Diyos. Pero hindi sumusunod. Kasi bakit walang takot sa Diyos eh? Kaya nulit ko sa loob ng church, maraming namuhay sa laman. Kasi walang takot yun sa Diyos. Walang spirit, walang nakukonviksyon sa Kanya. Walang nagpapala sa tungkol sa kasalanan. Walang nagpapala sa Kanya tungkol sa katuwiran ng Diyos, tungkol sa paghatol ng Diyos. Kasi walang konviksyon. Aniwala lang sa Diyos. Walang takot sa Diyos. Kasi kung may takot ka sa Diyos, sundin mo siya eh. Utos ng Diyos maglingkod. Ang tanong, naglilingkod ba tayong lahat? Utos siya ng Panginoon. Paglingkuran niyo ako kasi ako inyong manilikha. Mahalin niyo ako kasi ako inyong Diyos. Pahalagaan niyo ang 7 araw. Pahalagaan niyo ang pagtipon. Hindi yung kunting ulan lang wala ka. Rain on siya dapat nandiyan ka. Amin po ba? Hindi tayo kambing, topa tayo. Ang kambing, takot sa ulan. Amen. Amen po ba? Tama ba ako doon? Sigurado tama ako doon.
Kasi ang tinuturo ko salita ng Diyos, hindi po sa galing sa aking sarili. Kaya tandaan po natin, mula kay Adan, dinaya po sila ng Satanas. Hanggang kay Noe, ang tao naging makalaman. Hanggang kay Lot, hanggang sa mga anghel. Hindi pinatawad ng Diyos. Ibinalanggo sa kalalimang walang hanggan. Ilagay sila sa kalaliman ng walang hanggan. Ginapos po pong hintayin ng paghatol ng Diyos. Handa po natin. Ipinapakita doon yung kaparasahan ng kasalanan. At pinakita din doon yung pagligtas kay Noe. Pagligtas kay Lot, ipinakita din doon yung katwiran ng Diyos. Ipakita din doon kung paano iligtas ang Lot yung mga tapat sa Kanya. Amen po ba? Alam na ng Diyos kung paano isipirit yan. Alam ng Diyos kung saan ilagay ang mga may pananalig sa Kanya. Doon sa area o doon sa lugar na save sila. Ligtas sila. Amen? Salamat sa Panginoon sa mga ito. Sana mabless kayo ang salita ng Diyos. Ang susi po, mabreak ang sumpa, maputol ang sumpa, magpakumbaba, pagsisihan, talikuran, at sumampalata kay Jesus Christ bilang Panginoon, bilang Savior ng iyong buhay. Salamat sa Panginoon sa umaga ito. Lord, I pray na mabuksan yung aming puso at isipan sa mga salita mo sa mga ito. Magpagaling ka, maghimala mo para pagpalain mo yung masalita. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Ako po'y manalangin.